The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him. And he said to them in reply, "What did Moses command you?" And they replied, "Moses permitted a husband to write a bill of divorce and dismiss her." Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. And for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they're no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate." In the house, the disciples again questioned Jesus about this, and he said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." And people were bringing children to him that he might touch them. But the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang aton ebanghelyo nagatandog na naman sa isa sa pinaka-controversial nga mga issues nga mo ang divorce. Ti klaro diri nga ang Ginoo mismo, anak sang Dios, aton manunudlo, manluluwas, nakakilala kung ano ang kaluyahon sang human nature, nakahangop sang kabudlay sang human nature, nabalaan niya ang kabudlay sang temptation, mag-resist sang temptation, sang selfishness, sang egoism. Meaning nga naghambal sa aton Ginoo nga nakabalo kung anong maayo para sa aton kag sa komunidad, nagsiling hindi pwede ang divorce. So bisan ng Santo Papa magsiling pwede ang divorce, hindi ang iya words mag-prevail sa hambal sang Ginoo. Bisan ng presidente, bisan ng bilog nga kalibutan, magsiling mabuto kami para sa divorce. Ang Ginoo nagsiling no. Tama na gid ka arrogant sa tao kag nagapakadiyos siya. Kung ang hambal sang Ginoo i-oppose siya o mangibabaw pa siya sa nagtuga sa iya. Amo ining nagkatabo sa humanity. Wala siya nagapamati sa iya boss. May iya nga desisyon. Kag magkaramutsing na gani ang pangabuhi, ibalik ya sa iya boss. That's why ang Ginoo nakakilala sang aton sitwasyon. Kay siya ang nagtuga sa aton. Kung ikaw naghimo sang kabinet o naghimo sang computer, balaan mo ang kapasidad sang computer. Balaan mo ang maayo para sa sinang computer. Hindi pagpainiti, hindi pag-ibutang malapit sa tubig o hindi pagbutang sa tubig. Tapos ibutang mo ya. Tapos kung magubagan, ibasulon mo ang naghimo sa computer. Arada, may instructions. Amo man na ang tendency sang tao.
Gamito niya lawas, abilidad, kapasidad, o ay naghahamba, konsulta sa Bible, ambal sang Ginoo. Kung magginamo na gani, kay nagkala-damage na ang lawas, nagkala-damage na ang relasyon, nagilinaway na, hindi mapaktan kung sino to, sino mga propiedad, sino may kontrata, sino mga anak. Tungod sang divorce nga ina, pinagusto na lang iya, hindi pwede magpangasawa, kay divorce number 1, divorce number 2, divorce number 3. Wala ako naghambal ha sang nag-general, balaan ko may mga divorce iya nga no fault, matawag no fault. Okay. Ang ako niya fault nga divorce. Kung may diferensya ya sa utok ya, sadista, masokista siya, o drug addict siya, o ano, divorce siya asawa. Tapos mga asawa siya liwat, pinasa yung problema sa ikaduha nga asawa. Pangasawon niya to, kaya kayway siya nag-ayo. Buangit man siya gihapon. Kundi nagsuffer naman ikaduha nga asawa. O, divorce na naman. O, ikatatlo naman, kayway mo ginbulong mo. So kung hindi mo mabulong nga may diferensya, ipasa ya sa sunod nga asawa ang ya diferensya. Sige nga divorce. That's why sa simbahan, annulment, pero hindi divorce, basta gani may diferensya ang lalaki o babae psychologically, nahambal gida, hindi siya makapakasal, tub hindi siya mag-mature o hindi siya mabulong. Ang punto ko dire, way kita nagapakaalam o way kita nga hindi kita sympathize o ambal sa nabudlayan. Sorry, bala nato na. Pero ang problema mo kung illegalize mo ang hindi gusto sang Ginoo bilang Katoliko kita ha. Of course sa Pilipinas hindi legal. Do kita na lang bala mo Pilipinas na lang kag Vatican. Wala gabaton divorce. Ano ang kasal? Duha ka institusyon ang gintukod sang Ginoo nga siyagid. Ang iban nga mga institutions, tawo ang nagtukod. Tagaanta ka may example na sa mga institusyon nga tawo nagtukod. Gobyerno. Gobyerno, tawo nagtukod na, hindi na Diyos nagtukod. Ahensya sang gobyerno, mga institutions na tawo na nagtukod. Duhang institusyon nga gintukod sang Dios, pamilya, butang balon wala pa gobyerno, gintukod na sang Dios sa Garden of Eden, kag simbahan. That's why ang simbahan, wala jurisdiction, absolute jurisdiction ng gobyerno, kaya hindi siya nagtukod sina. Ang jurisdiction sa gobyerno sa simbahan, ang may civil effects, mga kontrata, propiedad, mga kunanudira. Pero himuan niya patakaran ng simbahan, it's beyond his competence. Bisan sino nga presidente. Because ang church transcends or goes beyond or exceeds your competence to decide. Desisyonan mo yung tao parte sa kaluwasan niya, sino ka? Siguro parte sa iya health, okay. Parte sa mga public order, okay. Pero sa kaluwasan, hindi mo pagpabunyagan, hindi mo pagpakumpisaron, hindi nayay mo. It's beyond your competence. Kay Diyos ang nagtukod ang simbahan, si Kristo. Kintukod, that's why beyond. Pero ang simbahan, mag-cooperate, of course, kabuhi diri. So, istoryahan ta subong, ang pamilya gintukod sang Diyos. Gintukod diya antes ang sala. Dumdumon ninyo na, ang pamilya gintukod sang Dios antes may sala. Ang pamilya subong ginatukod tapos may sala. That's why ang aton understanding sang pamilya base sa aton experience na sang sala. That's why hambal diri ginatugutan bala sang aton kasuguan. Ngang isa ka bana magbulag sa iya asawa bisan sa anong nga kabangdanan. Bisan sa anong nga kabangdanan, nagsunog tinigang niya, pwede ka bulag.
Way siya kapaligo, pwede mo mabulagan. Bisan sa ano nga kabangdanan. Bisan wala sang dako nga kabangdanan. Bisan ano lang kabangdanan, ang lalaki, pwede maka-apply sang divorce. Kagihatag ya sa iasawa, kagbayaan niyang iasawa. Siling ni Jesus, nyati ano hambal ni Moises sa inyo, kay siya man ang inyo nga lawgiver. Abla si Moises, nagtugot nga ang bana magasulat sining divorce bill. Kagbayaan niya iasawa. Gintulok sila ni Jesus nga nagsiling, tungod sang katig-ah sang inyo sala. Concession ina tungod kay better nga magbulag karon ni kug-on niya na da kag patyon niya da kag ano da. O may mga balatian siya, buangit siya, drug addict siya, violente siya. O irresponsable. Binsugpon na ni Jesus. But from the beginning, this is not so. You see? Kay Moses to, kay tapos to sala among sitwasyon nyo sala, gintukod niyo ang idealism sang pamilya sa sitwasyon nga sinful. Kag sige kamo adjust, kag sige lang ano niyo sang ang inyo nga target, sige nyo kambyo-kambyo ang inyo target, depende sa sitwasyon. O divorce na naman, hindi naman kita divorce. Muna, ang target nyo, kinakambyo nyo, tungod kay tagi pusoon nyo. Nga tubado ka mo, in other words, ang bali Kristo. Hindi mo kaintindi. Pero sanggin suguran. Meaning to say, patrason naton, hindi tapos ang sala. Pero sagin suguran. Hindi amo ina. Kagin istoryada niya diri ang natabo. That's why ang pamilya precedes the church and the government. In fact, the church was established and the government was established. The church was established by God, by Jesus, and the government established by the people, whatever forms it may take, to support the family. Pamilya, servante ang gobyerno kag simbahan. Hindi nga gobyerno, servant mo ang pamilya. Kung namuna ang gobyerno, servant mo pamilya, authoritarian ka. Tuyo nga magtukod sang kasal para sa paghigugma kag kabuhi. Sa muna, so gusto sang Dios ang kabuhi kag ang paghigugma. Kag ang iya nga proteksyon o ang iya seedbed, family. Pwede man friendship, pero friendship tukod niya sang tao. Friend to friend. O master and servant, iya na iya sang tao. Or president and member. Damo-damo mga relationship di mo, pero tao na yan nagtukod. Bisan parishioner people, tao na yan, simbahan lang na yan nagtukod. Ang gintukod niya sang Diyos, kasal, bana, asawa. To protect love sang husband and wife. And therefore, it must be faithful. And life, kabuhi sang kabataan. Kaduha nga institusyon nga gintukod sang Dios, simbahan. Ang simbahan mamata man, pero ang pamata sang simbahan sa bunyag. That's why ginbata kamo ni Adan kag ni Eva, meaning father and mother, biological. Tapos ikaduha ka, ibunag. Unless you be born again by water and Holy Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Kay ang simbahan, iloy mo, bunyag, bunagon ka naman spiritually, diri biologically, diri spiritually. That's why gintukod ni, para mag-give birth, biological and spiritual. That's why ang simbahan, nagabata man through baptism. That's why kita adopted children of the Father through baptism. Ginapabata mo ang simbahan. Ti si Kristo ng bana sang simbahan, chaste. Kaya ang iyang
ang ila relationship hindi sexual, kundi spiritual. Tungod wala si Kristo, paris priest na. Siya nag-represent kay Christ sa simbahan, sa parokya, kung sa diocese, bishop iya office, iya pagkabispo, kung universal, pope. That's why ang paris priest, father. Father. Father mo kuhaw, father spiritually. Tatay mo na kay nanay mo simbahan mo, kasi nung ginbunyagan ka, ginarish ka, ginpakaon ka sa table, ginbulong ka sa anointing of the sick, or sa confession, na spiritual. Amo nang gintukod. That's why duhana, pamilya, kag simbahan. That's why ang pamilya, actually simbahan, gamay nga simbahan, sa balay, nga tawagin na domestic church. So katahom sang theology sinis ang pamilya kag simbahan na kay nga may misyon sila ining pamilya mamata physical, ining pamilya nga ini sang Dios nga simbahan, body of Christ, mamata spiritual. Pero wala ni siyang bata kundi ka mamata. Kay pwede man ni makabata tani diri nga may tuga ang Dios salin sa bato, pero gin-entrust siya sa pamilya na pamata ka mo para may bata man kundi sa pihak spiritual. Kung hindi ka mo mamata, di wala di bata Hindi mag-increase ang church, kaya wala ka mo ga-increase. Of course, responsibly, Huwag ko yung kagustuhan na lang. Pero ang munang point, hindi ini magdamo ang bata sa Diyos, kundi kaya magpamata. That's why, mamata ka, kay himuon sang Diyos nga bata, Pero kung i-separate mo ini, ano na lang tong purpose ng pamata mo? Pleasure. Pleasure incentive lang na. Hindi na end in itself. Butang balon, tanan nga mga responsable sa papamata, kag magsagod sang bata, kay kabudlay magsagod sang bata, enjoyan nyo ang company sang inyong asawa kag bana. May pleasure dira. Butang balon, tanan nga gusto mabuhi, may pleasure sa kaon. Kay kung wala pleasure sa kaon, maliniwang kamo tanan. That's why, ginbutangan sang incentive nga pleasure ang pag-preserve sang self. The same sa pag-preserve sang species, gintagaan man sang pleasure. Pero pleasure in itself is incentive for those who will be responsible. And the pleasure of eating is just an incentive for your self-preservation. Now, anong matabo sa eating? Kung hindi ka mag-preserve, kag sige kaon mo, kag naga-diabetes ka na, kag naga-high blood ka na, kag naga-stroke ka na. So ang pleasure diri, ang food mo, gin-abuse mo, wala nag-lead sa imo sa iya matudtuod nga purpose, which is self-preservation and health. The same sa sexuality. Gin-abuse mo ang pleasure. Kag wala to na tuman to ang katuyuan niya, nag-abuse ka lang, nag-enjoy ka lang sa pleasure, nagmalasakit kasi ng pleasure gay na. Anong purpose? That's why muna, katahom sang theology, hindi lang na mahangpan sang kalibutan, kaya ang kalibutan, pleasure-oriented. Ilaya, food lang. Of course, may health man, pero may sa profit, advertisement, profit, bala. Bahila da, bisa na makanseron ka da, basta may nami sa food. Amuman sa marriage, sige, bisan magano ko da, basta may pleasure. Kag sige man na support. At the detriment sa matudtuod nga purpose ng Diyos. Comment ko lang ina sa negative side. Sa positive side, hindi hamak magsagod sang bata. Balangkod ko na kabudlay mangin faithful. Pareho man na sa amon, mangin faithful sa simbahan. Kabudlay, mangin celebrate ka for the sake of the kingdom. Kagkamo mangin faithful for the sake of love and for the sake of children. That's why kaangay nga ang hindi kamo gusto nga ang pari ninyo unfaithful sa church. Kaming mga pari, hindi kami gusto nga unfaithful kamo sa inyong partner. Kung isa ginasaway nyo kami, kaya hindi kami nami para sa simbahan, amon asawa. Pero kung ang iban sawayon mo gani sa asawa, mangakig, balik niya sa amon.
Ikaw gani hindi faithful sa asawa mo, tapos komentaran nyo kami sa hindi kami faithful sa simbahan. Faithful ka man sa asawa mo eh. Kaya kung asawa namon simbahan, ginabaton namon na may kakulangan kami. Pero don't criticize us, kaya di man tinluin mo kamot, pilay mo asawa. Na wala kita nagamo na, pero ang point ko diri is, tanan kita may defekto, pero ang mga tao, ilabi na gid ka criticize sa mga pari, tanawa man ninyo, kung faithful man kamo sa inyo asawa. Kaya pareho man lang nga faithfulness, dira ang namin sinadara. Inyo yas asawa nyo, kami yas sa simbahan. And that's why kung kaisa, of course, ma-hurt ka man kung i-criticize ang mga pari. Although, ginabaton mo, kahit may kakulangan man. Pero kaysa ka panumdum ka man, ti ilaya daw, pinagusto mo lang man sila sang asawa. Hindi kami ya gina-criticize kung hindi kami faithful sa simbahan. Ti sila ya, tanawabla, ang nag-criticize do, 1, 2, do pito man niya asawa. You see? Tungod, wala na intindihan ng theology sang kasal kag sang priesthood. Diri parenthood, diri priesthood. Pareho na sila nga love and life. Love sa asawa, pamilya, kabataan. Life sa kabuhi sang bataan. Love sa church. Life sa baptism. Duha ka institusyon nga gintukod sang Dios. Other institutions naga-support, auxiliary institutions. Nga may LTO, nga may health, nga may education, nga may police, nga may chancery, nga may parokya. Inatanan para mag-support sa pamilya na gusto tukuron sa Dios. Nga may Congress, nga may Senado, nga may presidente, nga may law, nga may engineer, nga may doktor. Ultimately is to support and protect the institution of the family. Tanan ga puntariya na sa family. Hindi baliskad nga ang family gamiton mo ya para sa gobyerno. No. Gobyerno galamiton para sa pagprotect sa pamilya. That's why bisan sa eskwelahan, bala na sa mga teachers, ang parents gid may say sa ila edukasyon sa bata. Kay ila na bata mo. Nag-coordinate lang galing, nag-organize lang galing simbahan. Hamo na siya. Pero kung kuwaon ng bata niyo sa gobyerno, example lang, authoritarian, tapos indoctrinate nila, ang indoctrination nila, kontrahon ka mo. Nya evil ang imo parents, ang father mo malaway na, ang bana mo demonya na. Hindi ka mo mag-respect pa ano nyo, ano na, i-disrespect nyo, distance. Tinunto na imo yan. Hindi na imo bata mo. Padesisyon na yung parents. Pero, ang gobyerno, permigid ang puntariya, welfare sang family. Hindi ya welfare, hindi ya as institution, no? No. Pero sang church, kung ang church institution lang panumdumon niya, kung hindi pamilya, hindi ka mo. O sige, padamuon talang kwarta, padakuon tang building, di bahala na ng pamino. Ginapadako ang building, tungod maserbi sa pamilya, sa kasal, sang tao. So I hope maintindihan ini, ginabless naton ang mga pamilya may struggle. Ako, hindi ako inosente sa struggle sang pamilya, kay ara ako sa tribunal. Ara da ginahandle ng mga annulment case. Okay, so balaan ko, may knowledge ako pati. Wala ko direct knowledge, pero makita ko sa report, sa mga testigo, sa mga, kung ano ang struggle sa mag-asawa. Nabuligan sila. I-prove na wala sang kasal nga natabo. Divorce, may kasal nga natabo, nag-intervene ang gobyerno, kag i-divorce. Annulment, daw may kasal nga natabo, seremonyas, pero from the very beginning, wala nahimo ang kasal tungod disqualified ang isa o kung ang both parties or wala sang kapasidad magpakasal.
So meaning to say, ang kinalain nila, annulment, sa ginsuguran, wala kasal. Seremonyas lang na. Pero ang ginakasal, immature, may psychological incapacity, kag kung ano nga mga impediments dira, lack of age, etc. So pag sulod niya sa kasal, hindi siya qualified. Kag tungod hindi siya qualified, wala kasal nga natabo. Divorce. Divorce, may kasal gid, qualified siya. Sakto iya na. Qualified gid ya. Pagkatapos nag-decide sila, ka-incompatible sila. Kag sila nag-decide, nag-apply sila. Pag-decide, kuwaon nila to ang gunting sang gobyerno, otoridad sang gobyerno, o sino man, kag-utdon. That's why hambal ni Kristo, no? Hindi divorce. Because divorce presumes na nag-exist ang marriage. Kag dissolve mo. Annulment, on the other hand, is there was no marriage at all. Because one or both parties, or even the ministers, or even the assisting witness, pari, hindi qualified during that time. Kaya wala sa lisensya, wala faculty sa obispo. Pwede ma-annul ang marriage. Anyway, ng point ko dira is, naintindihan ginato ng sa pamilya. May pamilya man ako, akong father, mother, mga utod ko, kita ko ang struggle. Hindi kita compassionate, kundi nga wala naton ginakambyo-kambyo ang goal. Kaya kung kambyuhon mo ang goal, matalang ka, permi, ano ni, bago naman legislation ta, bago naman to, kaya dito naman to, ginturse mo naman, kaya para madaw, pagtapos diri naman, nagbalik ka naman. Pero kung klaro sa Bible ang goal, difficult, we know, pero clear. Kag bilang Katoliko, gatinguha agi kita. Ginabendisyonan naton ang pamilya, kamo, mag-asawa. Hindi hamak ang inyo pagpangabudlay para sa kabataan. Kung kaisa, gatanaw lang ko sa ginakaso dira, gahibi ang babayi. Father, unungan ko ang bana ko. Wala na ko feelings sa iya. Para na lang sa kabataan. Kita mong sakripisyo ya. Because love is not only feeling, it's a decision. Kagang decision mo is for much better value. So ang mo tingaw, niway naman na sila gigugmanay, mag-asawa, no? Kaya ang pagigugma mo yung feelings mo. Pero sa simbahan, pagigugma is a decision. Okay, do you love? Do you feel love? No? Do you love? Do you? Yes, in sickness and in health. God decide siya, bisan ang feelings siya nag-resist. Kagang decision niya, Father, kung hindi ko mamadabot ang first purpose ng marriage, which is love, sige na lang, maintainaron ko ni because of life. Meaning to say, tatapon ko bataan, sakripisyuhan ko for the futures ng kabataan, unungan ko nga kung bana for my children's sake. Kagkatahom siya, nami gid niya nga may love tapos na. Pero namin ko, dira mo makita ang eksakto nga desisyon. Pero kung hindi ka nakagwanta, of course, may proseso sang annulment, basta ma-prove mo lang na may grounds. Yun ang annulment nga ina. Last resort ina, kung pwede pa lang wala na annulment, para nga ma-reconcile na lang mag-asawa. Bendisyonan ka mo, dumdumon perming hambal ni Kristo, mabudlay, pero hindi imposible. Difficult, but not impossible. Amen.